Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang ng Banal na Misa, tayo ay dumudulog sa ating Panginoon na bukal ng lahat ng awa at pagpapala. Taglay ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangangailang itinataas sa Kanya, at hindi itaas sa Kanya ang ating papurit pa salamat. At upang tayo po ay maging marapat gabanap sa banal na pagdiriwang, aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahalin Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa
sapagkat At ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mo sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kami mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanan maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako ay isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco, biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsasalita sa akin. At akin ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iroon ang lahat ng dapat mong gawin.' Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kaniyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kaniyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-aatubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang lahat po ay magsitayo. Hinirang tayo ni Kristo upang mamamagtato bilang mabuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Kumusta na po kayo? Mabuti naman po. Kung kayo mabuti, edi magaling. Tayo hong lahat, pati ho ako, ay narito ngayon dahil lumalapit tayo sa ating Panginoon sa tulong at pamamagitan ni Santo Padre Pio. Taglay ho natin ang ating mga kahilingan. Atin pong sinasambit sa Diyos ang ating mga pangangailangan. At kadalasan, ang pangangailangan natin ay ang lunas sa ating karamdaman. Ano ho? Nakakaramdam tayo sa ating pangangatawan ng iba't ibang mga sakit. At yan ho'y inilalapit natin kay Padre Pio. Hinihingi natin sa Kanya na tayo tulungan at ilapit tayo sa poong may kapal upang tayo ay pagalingin. Minsan po ay meron po akong nakausap na may sakit, may malubhang karamdaman. At sabi ko sa kanya, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Patuloy kayong lalapit sa ating Panginoon. Sabi niya, ako, Father, ay nagpunta sa Padre Pio. At ako ho ay humingi ng biyaya ng kagalingan sa aking nararamdaman. Sapagat alam ko ho, ako ay malapit na mag-pass your paper. No? So, tinanong ko sa kanya,
Kumusta naman po kayo? Ang tingin ko po ay, palagay ko po ay hindi ho ako dininig sa aking panalangin na ako ay pagilingin. Akala ko po siya ho ay may galit. Akala ko po ay mayroong hinanakit o pagtatampo. Pero sabi niya, Father, naramdaman ko po ang malaking milagro ni Santo Padre Pio. Ang malaking biyaya ng Diyos sa akin. So, bakit po? Sabi niya, oo nga Father, naramdaman kong patuloy akong humihina at hindi ako gumagaling. Pero nag-iba ang aking pakiramdam. Nag-iba ang aking kaisipan. Dati ako ay nagtatampo sa Diyos. Dati ako ay nawawala ng pag-asa. Dati ako ay, kumbaga, ang nakikita ko ay lahat ay yung mga bagay na pangsarili. Pero biglang-bigla, ang lahat ay naging maliwanag sa akin. Na anuman ang mangyari sa akin, bahalan ang Diyos. Bigla pong natatanggap ko ang lahat, at naging magaan ang aking pakiramdam. Para bagang ako'y handang-handang humarap sa Diyos. Sabi ko sa kanya, alam niyo, ang biyaya ng Diyos, hindi lang ho naman pisikal o material. Lalo tigit, ang biyaya ng Diyos ay espiritual. Hindi nga po kayo gumaling sa inyong karamdaman, pero napakalaking biyaya na sa inyong pakiramdam, sa inyong pag-iisip, sa inyong kalooban, meron kayong pagbabago na tinatawag nating spiritual. At siya po'y lumuluha sa pagpapasalamat sa Diyos. Lumuluha siya sapagkat ang nakikita niya ngayon sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman ay hindi natakot, hindi na pagtatampo sa Diyos, kundi ang pagmamahal ng Diyos sa kaniya. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Siguro itatanong ninyo, anong ibig sabihin ng kapistahang ito? Bakit kinakailangan nating ipagdiwang yung conversion of St. Paul? Ang pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Ano yung kaugnayan nito sa aking buhay ngayon? Napakalaki po ang kaugnayan nito. Sapagkat ang pinapakita rito ay hindi lang yung pagtalikod ni San Pablo sa kasalanan, sa kanyang dating buhay ng pag-uusig sa mga Kristiyano o ang kanyang hindi pagtanggap sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, kundi ang pinapakita nito ay ang kanyang pagharap at pagyakap sa ating Panginoon. Kaya nga, naramdaman ni San Pablo ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. At nung yun ay maramdaman niya na bago ang lahat sa kanya. Siya ay naging apostol, mamamahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos, tagapagpalaganap ng kaharian ng Diyos, sapagkat naintindihan niya, hindi sa kanyang pag-iisip, kundi sa kanyang kalooban, sa kanyang puso, na ang pinakamalaking biyaya ng Diyos ay hindi material, hindi pisikal, kundi spiritual. Naramdaman ni San Pablo na puspos siya ng nag-aalab na pag-ibig ng Diyos ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, walang sino mang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung ito man ay gutom o pag-uusig o tabak o kamatayan, wala makapaghihiwalay. Kung talagang sa puso natin ay nag-aalab ang pagmamahal ng Panginoong Diyos. Kaya ito mga kapatid, ang dakilang biyaya na hilingin natin kay Padre Pio, kay San Pablo Apostol. Tulad nila ay nawa ang mga puso natin ay panahanan ng Diyos. Ang biyaya ng pagbabagong buhay. Hilingin natin ang biyaya ng pagbabagong buhay. Kung ano man ang ating mga kasalanan, kung ano man ang ating mga past, dark past, yung ating mga madilim na kahapon, mga pinagdaanan, lahat yan ay magiging
malaking biyaya ng Diyos kung nandyan ang ganap na pagbabalik loob. At ito ay isang malaking biyaya sapagkat lalo nating mararamdaman na ang pagmamahal ng Diyos ang siyang nagtataguyod sa atin. Ano man ang mangyari sa atin, may sakit man tayo o kapos sa maraming bagay, naghihirap man tayo o dumadaan sa mga matitinding suliranin, pagsubok, problema, o sakit, tayo rin po ay katulad noong matandang may sakit. Ang maramdaman natin ay ang kapayapaan. Ang tunay na kaligayahan ng ating puso dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ito rin po yung sinasabi ni San Pablo Apostol. Sinasabi palagi niya, hindi na ako ang namumuhay sa akin, kundi si Kristo. Maliwanag kay San Pablo Apostol na kahit anong mangyari sa kanya, hindi na yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay namumuhay siya sa pag-ibig ng Diyos. At mga kapatid, ito ho ang magandang mensahe sa atin ng ating pagdiriwang na ito, ng kapistahan, ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Sana ho, ang ating maramdaman sa ating puso ay ang pag-ibig ng Diyos. Lumalapit tayo, alam na ng Panginoong Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi pa tayo nagsasalita, basa ng Diyos, nababasa ng Diyos ang ating puso, ang ating isipan. Alam na yan ng Panginoon. Diba? Pero, ano yung gustong mangyari sa atin ng Panginoon? Gusto niya ay hingin natin kung ano talaga ang kailangan natin. Hindi lang ang kagalingan ng ating mga karamdaman, hindi lang yung material blessings, kung ano man ang mga petisyon o intensyon daladala ninyo, hindi lang yan. Alam ng Diyos yan. Ang hilingin natin ay ang mismong Diyos. Stay with me, O Lord. Kaya yan ang hiningi ni Padre Pio. Stay with me, O Lord. Dwell in me, O Lord. Hilingin natin mismo ang Diyos. Hindi lang yung mga biyaya ng Diyos, kundi yung mismong Diyos. Panginoon, sana ikaw ay sumaakin. At pag naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, tulad ni San Pablo, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So mga kapatid, sa inyo pong pagtigil dito sa dambana ni Padre Pio, ang pinakamahalaga ay maramdaman ninyo ang Diyos. At bahala na ang Diyos sa ating mga kahilingan. Alam na niya yan. Kahit na ho tayo hindi masyadong maglitaniya ng ating mga pangangailangan, ng ating mga intensyon, kahit hindi na natin yan sabihin, basta ang mahalaga, sa pagpunta nyo rito, maramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon. Maramdaman natin. Let us feel the presence of God, the love of God in our hearts. Para ito yung ating dadalhin pa uwi. Sa atin, pagbalik natin, iba na tayo. O inay, kayo po ba inay ay gumaling sa inyong karamdaman? Hindi gumaling, pero mas naging mapagpasensya. Mas naging maunawain. Mas naging mapagpakumbaba. Yan ang mga biyayang kailangan natin. Mga kapatid, ulitin ko po, sana ho, sa ating pagdalaw dito sa dambana ni Padre Pio, sa ating pananalangin kay Padre Pio, ay ating maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kailanman nagkukulang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lang natin binibigyan ng panahon ng ating sarili para maramdaman ang kanyang pagmamahal sa atin. Dahil nga siguro, ang ating puso, puno ng galit, puno ng puot, puno ng pagkainggit o pagiging makasarili, yan ang pinakamahalagang kahilingan nating idulog sa Panginoon. Tulad ni San Pablo, hingin natin ang ating pagbabalik loob, ang ating pagbabagong buhay, upang ang ating puso ay punuin ng Panginoon ng kanyang nag-aalab na pag-ibig sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito ang tinapananag mula sa pagpapalagay.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaninginingan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gilaw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, Kung may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ka ng lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inimin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo'y Si Kristo'y babalik babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y maling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal ni Birheng Maria,
na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalislisang esposo, ay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sa sambayan nagpupuri, ipapasalamat sa ating Diyos sa masalangit, buong pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang matawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tayong lahat mga kapatid ay magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na siya nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mga palad tayong lahat na inaaniyahang tumanggap sa Kaniya. Panginoon, hindi po hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking matatanggulan.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ika'y puno ng kabutihan, pastol ka, nagmamahal sa kawan. Inaakay sa luntiang pastulan, tupay hanap mo gumawaglit man. Sa Diyos lang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya'y nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay sinawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na na may may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, matay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong tulong at suporta. Dahil sa inyong kooperasyon, matagumpay nating naitayo ang mga bagong comfort rooms. Ang disenyo ng mga ito ay isinagawa para sa inyong kapakanan at kaginhawahan. Minarapat din po nating lagyan ang mga ito ng turnstile gates para sa kaayusan ng pagpasok dito. At ang maliit na halagang donasyon na 10 piso ay para sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga ito at makatutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng pambansang dambana. Maraming salamat pong muli at patuloy tayong magtulungan para sa kabubuti ng ating simbahan. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa ay isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapatid ng ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Ganda ni Jesus ay namala sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa ng manalangin, umasa at huwag magwa, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa. Maghirap ay sa aming pagsikap na gawing kaya-kaya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit,
ay nag-utos sa kanya mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milelyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay gagawaran natin ng pagbasbas ang inyong mga gamit sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng pagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat Salamat sa sa Diyos. Padre Pio, Padre Pio, Maraming salamat sa awat mo. Dalangin din namin na maging Mari na pong ialay ang mga bulaklak. matutong umibig tulad ni Kristo. at ang Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available pa po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.